The Office of the Ombudsman is downplaying the recantation of retired Marine Orly Gutesa was withdrawn his earlier testimony claiming he had delivered suitcases of cash to former House Speaker Martin Romualdez. Gutesa now claims Senator Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor were the ones behind his earlier affidavit. And for the details, we are joined here in the studio by News 5 correspondent Ian Suyo. Ian, maraming salamat sa pagpunta. Alright. So, sinusundan mo itong issue. First of all, ano raw ang dahilan ni Gutesa ng pagbawi ng kanyang mga sinabi? Alam mo, Lord, nakuha nga natin yung video message ni Gutesa. No? Basically, binasa niya doon kung ano lang din yung nilalaman nung mismong affidavit niya, nitong recantation niya. Pero sa dulo, wala sa script eh. Umadlib siya. At ang sabi niya nga doon, ayaw niya na daw magpadala uli at kumagat sa pain ng mga power-hungry na mga personalities. That's why, eventually nga ito, makalipas yung September hearing na naging surprise witness siya during the Blue Ribbon Committee by Senator Marcoleta, eventually nilaglag niya na rin itong mga personalidad na ito at sinasabi niyang sila daw yung gumawa, pinilit at sila yung mismong nag-check, nag-edit, copy-read, lahat na babasahin niya na lang. Pero iba yung nagnotaryo. Naalala mo, issue yung kung sino nagnotaryo na madaling araw at kine-question pa yung mga oras, etc. Pero Ian, paalala lang natin, siguro Gutesa isang beses lang nagpakita, tama ba? At hindi na nakita ulit. Yes, totoo, Lord. Nung hearing ng September 25, 2025, doon siya unang nakita ng tao. Yun na rin yung huling appearance niya sa publiko. After that, ilang buwan na lumipas, ngayon nga lang, ngayon lang lumabas uli yung video niya na, actually, we also got a video nung mismong pagpapanotaryo niya. And yung mismong date na yon ay actually a week ago. It was 13th ng August, nakipagkita siya sa isang notaryo. This time around, mukhang hindi naman questionable yung notaryo. Sa isang private area, sa isang hotel, sa Ortigas. At doon nga nila ginawa. Yung nakuha natin na affidavit niya ngayon is around 5 pages. And doon daw, isa-isa niya na kagad pinirmahan yun. At kinwestiyon siya. Actually, kanina nakausap natin yung mismong notaryo na yun. Si Attorney Melvin Kalimag. At tinanong nga natin kung paano ba yung step, paano niya nalaman or ni-refer ba siya. And he said naman na ni-refer nga daw siya ng associate niya. And doon lumabas na pinakita niya yung video na sinabi niya nga na mas pinili daw ng kampo ni Gutesa na doon na lamang sa isang room sa hotel dahil security reasons, of course. After daw noon, it took 15 to 20 minutes. Verify niya kung siya ba talaga, si Gutesa mismo ba talaga yung kausap niya at ito ba talaga, alam niya itong mga pinagsasabi niya sa kanyang salaysay. At pinirmahan nila eventually, ganun. And tinanong ko kung may communication pa ba sila. Right after that, nagbigay daw ng number ang kampo ni Gutesa. Pero, nung sinubukan nilang kontakin uli, hindi na daw nagre-ring. Oo. Alam mo, matagal pinaghahanap itong si Orly Gutesa ng lahat. Kasi parang after that testimony, nung September yata last year, kung di ako nagkakamali, wala na. Wala na. At naalala mo, ang ending pa ng usapan nila, si Senator Bato de la Rosa, na pinaghahanap din, sabi niya, Marines! Oo, diba? Marines! Parang in-awe siya, So, ito kung naalala niyo mga kapatid, mga viewers po natin, itong testimonya ni Orly Gutesa yung nag-a-adlib siya at si Senator Marcoleta ay sabi, basahin mo na lang. Actually. Alam mo, interestingly, Lord, nasa mismong niya yan, bilangin natin, 1/4 page ng kanyang testimonya. Sinabi niya yon na sinabihan siya before ni Senator Marcoleta na basahin niya nga lang yan. Kalagitnaan daw kasi nag-adlib. At dun sa testimonya niya, sinabi niya na pinagalitan daw siya after that. And actually, pinagalitan din siya doon. Pinagalitan din siya after, diba? Nagkaroon ng break yung session. And later on daw, nung magpapaalam na siya, hindi na daw siya pinansin ni Senator Marcoleta. At pinapirmahan daw siya na wala nang kasama dapat na security paglabas ng Senado. Parang waiver of a sort, Okay. Tapos, mula nun, mag-isa siyang lumabas. Exposed siya. Wala siyang protection. Exposed siya during that time. Exposed daw siya. Kaya pala nagtago. Posible. Okay. So, walang sinabi kung saan nagtatago si Gutesa? Walang sinabi. Pero, sa nakuha nga nating video, sinabi ni Gutesa na hindi daw siya kasama ng mga Marines ngayon. Kasi, ang common, or yung iba, baka iniisip na kasama siya ng mga 18 Marines na yun. Baka siya yung pang 19. Pero hindi daw siya kasama. May sinabi siya, meron daw siyang isang sinasandalan na kaibigan na posibleng yun yung pinagtutuluyan niya sa ngayon. Si Gutesa ay
Retired Marine ba siya? Retired Marine. Retired Marine. Yes. Okay. Pero iba itong, hindi siya kabilang dito sa 18 former Marines. Hindi siya kabilang doon. Na AKA Maleta Boys, Bad Yes, Boys, ibang oo. usapan yun. Pero okay, ang ombudsman ay hindi nag-aalala dito dahil Yes. sabi nila, hindi daw umiikot ang isang kaso sa isang witness lamang at may 28 pa na pwedeng tumistigo ng Marines. Yes. Tama ka dyan, Lord. Alam mo, sa statement nga na binigay kanina ng Office of the Ombudsman, may 2 punto doon. Unang sinabi nila, yung ganitong klase ng recantation, hindi na daw bago yan. Sanay na daw sila dyan, particularly kapag mga high-profile cases. Hindi na daw, lahat ng mga kaso dati, nagkakaroon talaga ng recantation. And secondly, yun nga, meron pa daw silang 28 na iba pang mga posibleng or pwedeng tumistigo na sa ngayon, sumasailalim na si legal processes. And may hint silang sinabi doon, Lord. Sabi nila, itong 28 na to ay naka-duty pa rin at uniformado. Ano ang effect nito kapag sila'y uniformado at nasa serbisyo pa rin? Para sa Office of the Ombudsman, dahil nga nasa serbisyo pa sila, mas may alam daw sila sa mga posibleng nangyayari or makapagbibigay sila ng mga konkretong material na makapagtuturo sa mga transaksyon na may kinalaman si former House Speaker Martin Romualdez. Okay, so in essence, ang nilalaman ng recantation ay totoo ba na nag-submit siya, nag-deliver siya ng bag o hindi kay dating Speaker Romualdez? Base dun sa nabasa natin, no, ang sinabi niya dun ay dinagdag daw yung impormasyon na yon na sinabihan siya na basta ang sabihin mo, 3 times kang nagdala ng bag. From DPWH, patungo kay Zaldico at dadalhin yan sa BGC, somewhere in BGC, which is linked nga kay Martin Romualdez. Ganun daw yon. And during that time, sabi ni Guteza, hindi niya na rin daw naisip na, tinry niya daw na i-resist yung ganun. Pero na-pressure na rin daw siya, kinabahan na rin daw siya, at pinangakuan nga kasi ng cash and I-resist yung offer na tumistigo falsely. i-resist. Oo. Ano bang motivation daw ngayon ni Gutesa kung bakit niya binawi yung mga sinabi niya? Ayun, yun nga yung sinabi niya, going back, no, ayaw niya na daw magpadala and hindi rin natin masasabi kung hindi na daw kasi siya safe. Parang ganun na yung pakiramdam niya ngayon. Parang napaglalaruan, parang iba-iba na Iba-iba na yung versions ng ng mga statement. Kaya mas pinili niya na lang daw na lumagay na muna sa Twitter. I see. Okay. Ano ang magiging effect nito? Nagsabi na ng ang ombudsman, pero legally, may effect ba sa kaso? Wala. Well, nagsabi na kanina si Senator Erwin Tulfo, siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon, di ba? Sabi niya, hindi na daw nila iimbestigahan itong or hindi na nila ipapatawag kung magkakaroon man ng sesyon ang Blue Ribbon Committee, hindi na nila ipapatawag si Guteza and ipapasa ombudsman na daw nila dahil posible nga makasuhan ng perjury itong si Guteza. Oo nga, no? Iba-iba. Tama. Oo. Oo. Sinumpaan niya na yung una niyang statement. Tama. Ano tawag dito? Ian, meron na bang statements from the camps of Defensor and Barcoleta? May Okay. reaction na ba? We tried contacting yung kanilang mga legal counsels. Wala pang sumasagot from the camp of Senator Marcoleta. We both know naman na both of them are in jail sa ngayon, di ba? Pero kanina nakausap natin in a sit-down interview si Attorney Ferdinand Topacio at doon nga sinabi niya na it's nothing new actually, sabi niya. Hindi na daw nakakagulat na mag-recant itong si Guteza dahil in-expect na nila to as early as November pa lang. Yes, November 2025 pa lang daw, nagsalita na daw si Mike Defensor na malamang daw i-involve siya and posible rin daw na hindi na nila talaga mapipilit or makikita pa ulit itong si Guteza na tutulong sa kanila of some sort dahil baka may iba na daw itong amo. Which is, pahaging niya yan sa administration actually. Si Levito Baligod, yung attorney, Yes. ay nag-release ng photo ni Gutesa na may mga several suitcases. Ito ba ay nagcha-challenge ng version of events ni Gutesa?
Yes, actually, oh Lord, parang pang-counter nga to kung titignan mo no, dun sa statement ni Guteza. Dahil itong si Baligod, alam natin siyang legal counsel nung 18 Marines. And yung picture na yon, sinabi niya na talagang kabilang sa nagde-deliver itong si Guteza. Pero di ba nga, sa bagong recantation, sa statement nito ni Guteza, hindi naman daw siya kasama. So sa ngayon, hindi natin alam kung sino ba sa kanila na yung nagsasabi ng totoo. Pero totoo bang tao siya ni Zaldico? Oo, sinabi niya kasi sa statement niya or sa affidavit niya, sinabi niya na kaya daw siya nakilala ni Mike Defensor ay dahil yung isang security detail, if I'm not mistaken, or driver ni Defensor ay naka-meet up niya dati. Nakausap niya lang, nagbigayan lang sila ng numbers, nagpakilala siya na security detail siya ni Zaldico. So lahat yun on the record. Alright. Ano ang mga dapat pa nating abangan sa kasong ito, Ian? Looking forward. Actually, syempre, una nating aabangan dyan, ano ba yung magiging statement ng kampo naman ni Marcoleta? Dahil if you're gonna look back, si Marcoleta ang nagbigay sa kanya ng opportunity to talk and then suddenly nilaglag niya yung amo niya. Kung ano Right man, there and then, natin. pinapirmahan agad. Grabe, ang lupit Diba? naman. Oo. Ganun kabilis. Pinanotaryo. Si Guteza pa daw mismo yung nagpanotaryo during the time, wow. diba? Oo, inutusan lang siya. Dahil lang doon, dahil hindi siya sumunod sa script at nag-adlib siya. Base doon, mukhang gano'n, lumalabas. Pero, idagdag natin, Lord, may isa pang personalidad na minention si Guteza. So, iyan nga ba? Sino ba yan? Oo. Well, she is attorney Bing Guanzon. Ng COMELEC dati? Dating COMELEC, officer ng COMELEC, di ba? Commissioner ng COMELEC. And Rowena ngayon, Guanzon ba yes, ito? Rowena Guanzon. Well, she is now representative, House of Representatives siya. Binanggit, For the PWD. binanggit na, ano raw? Binanggit na 2 days after humarap sa sesyon nitong si Guteza, may staff daw ni Marcoleta na nagbigay ng number ni Guanzon para kontakin daw sana to ni Guteza at doon ipakorek yung statement in a way para pinuhin siguro, para mas linisin at yun daw yung gagamitin sanang ebidensya sa pagfa-file ng kaso. The plot thickens. Yes. Alright. On that note, maraming salamat sa iyong oras. Thank you, Ian Suyu, ang ating Newswire correspondent. Thank you, Ian, and enjoy the drink.